Mali yan. Oo, eh, maganda nga yung maraming napapakinggan, 'di ba, Ate Pat, ano? Totoo, totoo. Nung umpisa nga, ganyan nga yung aral ni Brother Eli nung umpisa. 'Di ba sabi niya magsiyasat kayo ng ibang pananampalataya. Kaya ka nga bago bago kayong mag-ano, nung umpisa ganyan siya ta's nung naglaon na lang parang kino-close na lang nila tayo sa ano, sa ibang spiritual, practices, 'di ba? Like bago ka madoktrina ay bago ka umanib during the doktrina, ine-encourage nila na magsiyasat ka. Pero 'pag nasa loob ka na, bawal ka na magsiyasat. Bawal ka ng bawal ka ng mag-explore ng other ano, spiritual practices or spiritual theories, mga ganyan. And I think it's a very classic sign of cult behavior talaga. Oo, oo, gano'n nga nangyari, 'di ba panahon ni Bes, magsuri kayo, siyasatin niyo bawat espiritu. Dito tatanungin ko si paring Edwin, magsuri kayo, magsiyasat kayo bawat espiritu. Ngayon kahit kami, 'wag niyo kaming basta-basta paniwalaan, may Biblia, gamitin niyo Biblia niyo. Aba, noong bandang huli hindi na gano'n. Ang sinasabi doon sa unang Juan daw 4:1, Ate Pat, alam ko hindi ka Bible reader, eh, sabi do'n, "Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos." Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kapatid na Rodel, paano natin yan Opo. ginagamit? Ang natatandaan ko po, kuya, madalas sa expo, ginagamit ko rin po yan sa mga introduction para ipakita sa mga tao na ang pagsisiyasat sa mga mangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng espiritong kanilang daladala at yun ay nakikita doon sa kanilang mga turo na itinuturo. Kaya nandito kami ngayon, ito si kapatid na Eli, mangangaral sa inyo, subukin nyo. Subukin nyo yung daladala niyang espiritu. Kasi sabi ni Kristo, ang aking salita na sinasalita sa inyo, pawang espiritu. So makikita yung mangangaral kung anong espiritong meron siya, kung kay Kristo, dun sa kanyang salitang sinasabi. Pero pagka ang mangangaral lang itinuturo, hindi salita ni Kristo, hindi espiritu ng Diyos ang nandun. Kasi maraming bulaang propeta na lumitaw sa sanglibutan. Pero kung may bulaan, merong hindi bulaan, merong sa Diyos. Susubukin mo lang. Ayan, Yun po, Brother Rodel. kuya. Sino sinakausap dyan? Mga minamahal, mga kapatid po, kuya. Diba, no? O Opo. ngayon, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung kami sa Diyos. Po. Oo nga. Oo nga po. Ganun ba, kapatid na Rodel, ang nakalagay? Hindi po. Kung sila'y sa Diyos. Pag may nagpapasok ng kung anong espiritu, teka muna, bago kayo tumanggap ng kung anumang espiritu, bago nyo tanggapin yan, subukin nyo. Baka mamaya ipinapasok niya ni hidwang pananampalataya. Bakit? Kasi may magpapasok, sinabi na nga may warning may magpapasok ng mga hidwang pananampalataya. Kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila. Hindi kami kasali doon kung sila sa Diyos. Dapat maintindihan hindi kami. Kasama pa ba sila doon, Brother Rodel? Hindi na nga po, kuya. Hindi na. Tingnan mo 'tong punto na 'to, Ate Pat, Oh, inyong subukin kung sila'y sa Diyos. Hindi naman sinabing kung kami ay sa Diyos. Ang sinabi diyan, oo nga. subukin nyo kung sila'y sa Diyos. So, ang susubukin, yung labas ng religion. Pero yung nasa Oo. loob, hindi naman sinabing kung kami ay sa Diyos. So, lalabas, yung nasa loob, hindi mo nasisiya sa atin. Di ba? Nagkaroon ng twist, di ba? Ano kaya point of view Oo. rito ni parang Edwin? Edwin, nandiyan ka? Yes, boss. Magandang gabi po ulit. O, anong point of view mo sa ganyan? Di ba dati naririnig mo naman sa panahon ni Bes, oh, subukin nyo lahat ng espiritu, pati ako, subukin nyo. Eh, nung nag-iba na, nawala na si Bes, aba, iba na yung timplada. Yung nasa loob, hindi na raw dapat subukin.
Ano point of view mo diyan? Oo, Boss DK, kasi kanina sabi mo, dati kasi pagka ikaw nasa doktrina na umaattend ka ng mass indoctrination, bibigyan ka ng Biblia, bro, para ikaw magbasa. Tama? Oo, correct. O ngayon, nung lately, sabi ni Bes, mga kapatid, pagdating sa Biblia, paubayad nyo sa akin to. Di ba? Oo, Yun ang siya na sabi lang. niya. Oo. Oo, siya na lang. Ibig sabihin, pagdating sa Biblia, abe, akin na to. Wag niyo na akong agawan ng ano dito, ng papel at ito, Na role. master ko na to. Di ba? Oo. Oo. O ngayon, doon naman sa sinasabi mo na subukin, bro, ang sabi, hindi naman sinabing kami, sila eh. Oo, yun ang Ba? yun ang pinupunto eh. Anong tingin mo doon? Ano yan, bro? Parang wala lang yung iniwan doon sa debating walang kibuan. Parang ganun lang yun. Di Bakit? ba? Wala namang ganung debating walang kibuan sa Biblia, bro. Di Ah, ba? oo nga eh. Para bang meron bang away na walang kibuan? Kaya nga sabi ni Brother Willie nun di pagka ganyan na ganyan, pwede na rin mag-basketball lang walang bola. Okay, no? Di ba? Maglaro kayo Oo. basketball, walang bola. Ay, Yes, sama mo na, oo. walang court. Yes, kasi Brother DK, Sister Pat, yan yung mga gimmick nila ng araw para yung mga miyembro mabilis nilang mapapasok sa samahan. Mm. Oo, Totoo kasi yan 'yan. yung mga ginagamit nilang method para yung mga nagpapadoktrina magmadali na mabautismuhan. Oo. Mm. Madami Pasi silang tactics, 'no? Oo, yes, pasensya sila hindi tumalab sa akin yung taktika nila, Brother DK, go. Lalo na sa beach, ano? Kasi dyan yata Oo. sa inyo, sa US, sa Canada, napaka-open yan eh, di ba? Dito lang Opo. naman sa Pilipinas, conservative eh, na pagka magbe-beach kayo, naka-pajama ka pa eh. Oo. Oo, yung takip na takip ka eh, no? Eh, Pero kuya, kahit na takip dito kasi malamig ang tubig dito eh. oh, pero Kaya bihira din yung nagbibikini dito sa UK. yung Pero tipong ala MCG, ayan datingan? hindi, ang tawag nila dito wetsuit. Yung parang mga Okay. nagsuscuba diver, yung Ah, balot okay, talaga okay, buong okay, katawan. okay. Oo. Ganun sila dito kasi malamig ang tubig. Oh, eh kung hindi naman malamig, pwede Pag hindi naman. malamig, pag init, doon na sila nagbuhubad. Okay, okay, okay. So, ang pino-point ni parang CJ ron, masyado kasing conservative. So, point of view ni parang CJ yun eh. Paniniwala niya yun eh. Mm. Then let it go. Halimbawa, tungkol sa pagtatato, yun ang kanyang point of view. Tungkol sa take niya, tungkol sa pagtatato. Eh di, point of view niya yun eh. Ba't kailangan mong awayin Mm. si parang CJ kung yun yung kanyang paniniwala? Yun na nga ang punto ko. Ang gusto kasi ng iba, ay hindi dapat maging ganon. Bakit gano'n? Pabayaan mo siya kung yun yung point of view niya. Hayaan mo siyang Oo, you mabuhay sa can mundo niya. you can tell him naman or you can tell the people with the mayroong ibang point of view, your own point of view. Pero you don't have to parang hindi mo kailangan na ipilit yung point of view mo sa point of view nila na mabago yung point of view nila. Hindi gano'n. Parang you can just alam mo yung parang nag-exchange lang kayo ng ng ideas nyo na kunwari sa kanya ayaw niya yung mga nagtatato. Ako gusto ko yung mga nagtatato. For me, yung tattoo is for me it's an An art. art. It's a body art Mm. para sa akin. Like talagang marami akong ina-admire na may mga tattoo tsaka yung mga artist na gumagawa ng mga tattoo. So for me, it's not a bad thing. Pero Oo. sa ibang tao, para sa kanila siguro ayaw nila kasi madumi tignan. Pero Oo. that's their point That's of their view. point Hindi of nila view, kasi di ba? oo. So, Mm. magkakaiba kayo ng prinsipyo at saka ng pananaw pagdating tungkol doon. So, bigyan mo na lang siya ng respeto, di ba? Ang nangyayari, Exactly. eto na nga, Ate Pat. Noong ipino-point daw yun ni paring CJ, merong isa naman, binabawalan yung kanyang mga listener na wag nang makinig kay CJ. Dahil, ang tinuturo raw ni CJ, labag sa Biblia. Ayun. Ayun ang pinupunta naman sa akin ni CJ ron, bakit gano'n, Brad DK? Bakit kailangan na ikahon niya? Meron kasing isang bagong litaw ngayon. Hindi ko Oh. rin mapangalanan eh. Bagong litaw na meron siyang inaakay na mga miyembro, binabawalang makinig sa ibang mga pananampalataya. Lalabas, kulto in the making na naman, second version.
Ano yun? Exeter din? Oo nga raw eh. Sabi ni parang CJ Exeter daw, tapos Bible preach doon sa kanyang inaakay, sinasabihan daw yung kanyang mga inaakay, wag makinig sa ibang paniniwala dahil nakakapinsala daw ng kanilang pinaniniwalaan. Ba't ganon? Ba't kailangan ikahul ulit? Mali yun. Oo, mali yun. Kulto na naman yan. Kulto in the making na naman tayo. Oo. Wag maniwala at tumingin sa iba. Mali yan. Oh, maganda nga yung maraming napapakinggan, 'di ba, Tipat, ano? Totoo, totoo. Nung umpisa nga ganyan nga yung aral ni Brother Eli nung umpisa. 'Di ba sabi niya magsiyasat kayo ng ibang pananampalataya. Kaya ka nga bago kayong mag-ano. Nung umpisa ganyan siya, tas nung naglaon na lang parang kino-close na lang nila tayo sa sa ibang spiritual practices 'di ba? Like bago ka madoktrina, bago ka umanib during the doktrina, ini-encourage nila na magsiyasat ka. Pero pag nasa loob ka na, bawal ka na magsiyasat. Bawal ka nang mag-explore ng other spiritual practices or spiritual theories, mga ganyan. And I think it's a very classic sign of cult behavior talaga. Oo. Ganun nga nangyari. 'Di ba panahon ni Bes, magsuri kayo, siyasatin nyo bawat espiritu. Dito tatanungin ko si paring Edwin, magsuri kayo, magsiyasat kayo bawat espiritu. Ngayon, kahit kami, wag nyo kaming basta-basta paniwalaan. May Biblia, gamitin nyo Biblia nyo. Aba, noong bandang huli, hindi na ganun. Ang sinasabi doon sa unang Juan daw, 4:1, Tipat, alam ko hindi ka Bible reader. Sabi doon, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Tingnan mo itong punto na ito, Tipat, Oh. Inyong subukin kung sila'y sa Diyos. Hindi naman sinabing kung kami ay sa Diyos. Ang sinabi diyan, Oo. subukin nyo kung sila'y sa Diyos. So, ang susubukin, yung labas ng religion. Pero yung nasa Oo. loob, hindi naman sinabing kung kami ay sa Diyos. So, lalabas, yung nasa loob, hindi mo nasisiya sa atin. Di ba? Nagkaroon ng twist, di ba? Ano kaya point of view Oo. rito ni parang Edwin? Edwin, nandiyan ka? Yes, boss. Magandang gabi po ulit. Anong point of view mo sa ganyan? Di ba dati naririnig mo naman sa panahon ni Bes, subukin nyo lahat ng espiritu, pati ako, subukin nyo. Nung nag-iba na, nawala na si Bes, iba na yung timplada. Yung nasa loob, hindi na raw dapat subukin. Ano point of view mo dyan? Oo, boss DK, kasi kanina sabi mo, dati kasi pagka ikaw nasa doktrina na ma-attend ka ng mass indoctrination, bibigyan ka ng Biblia, bro, para ikaw magbasa. Tama? Oo, correct. O ngayon, nung lately, sabi ni Bes, mga kapatid, pagdating sa Biblia, paubayad nyo na sa akin to. Diba? Oo, Yun ang siya na sabi lang. niya. Oo. Oo, siya na lang. Ibig sabihin, pagdating sa Biblia, akin na to. Huwag nyo na akong agawan ng dito, ng papel at ito, Na-roll. master ko na to. Diba? Oo. O ngayon, doon naman sa sinasabi mo na subukin, bro, ang sabi, hindi naman sinabing kami, sila. Oo, yun ang, Diba? yun ang binupunto eh. Anong tingin mo doon? Ano yan, bro? Parang wala lang yung iniwan doon sa debating walang kibuan. Parang ganun lang yun. Bakit? Diba? Wala namang ganung debating walang kibuan sa Biblia, bro. Diba? Oo nga eh. Para bang meron bang away na walang kibuan? Kaya nga sabi ni Brother Willie nun di pagka ganyan na ganyan, pwede na rin mag-basketball lang walang bola. Okay, no? Diba? Maglaro kayo basketball, walang bola. Yes, sama mo na, oo. walang court. Yes, kasi Brother DK, Sister Pat, yan yung mga yung mga gimmick nila ng araw para yung mga miyembro mabilis nilang mapapasok sa samahan. Oo, Totoo kasi yan yan. yung mga ginagamit nilang method para yung mga nagpapadoktrina magmadali na mabautismuhan. Oo. Madami Kasi silang tactics, no?
Oo, yes, pasensya sila. Hindi tumalab sa akin yung taktika nila, Brother DK. Go. Oo nga eh. Paano tatalab sa'yo yung taktika nila eh mas mautak ka kaysa sa kanila. Nag-asawa ka nga ng advance eh. Di ba ganun? Yes, oo, Brother Oo, DK. oo. Gano'n lang din pati-pat yung sinasabi natin ano, dito sa ating mga viewers tonight. Kasi may iba-iba tayong point of view eh. Ikaw ba, meron kang example? Ako, magbibigay ako example sa ngalan ng pag-ibig. Sige, Dedicated kuya. kay Emotera Vlog. Saka kay Uy. Jessa May. Yung mga yan, puro love life ang ano niyan eh. Pinag-uukulan ng pansin eh. Meron ka bang mga nakalinyar yan? Kasi ako, marami akong nakalinyar rito eh, na gusto kong hingan ng point of view ng ibang mga nasa loob ng zoo. Ganun ba? Sige, pangunahan mo na kuya kung mukhang mas maganda yung mga linya mo dyan eh. Kasi meron naman akong konti-konti dito pero hindi naman, okay naman din kapag kunwari, ano na lang. Ikaw muna. Hindi, ladies' choice. Sige. Merong nag-message sa akin. Gusto niya maging anonymous, so hindi ko sasabihin yung pangalan. Sabi niya, tagalabas ako ng iglesia. Ano po kaya ang masasabi o pagkakaintindi ng mga nakakaunawa ng talata na to? Sa MCGI kasi, bawal ang alak, di po ba? Tapos, yung talata is Ecclesiastes 9 verse 7. Yung yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinatanggap ng Diyos ang iyong mga gawa. So ano siya, Brad? Like, hindi siya kaanib, hindi siya kapatid. Tinatanong niya kung ano yung view natin sa talata na ito. And like, parang ano kasi siya siguro parang kina-question niya, bakit sa MCGI bawal ang alak? Pero sinasabi naman dito, sabi niya, uminom kayo ng inyong alak dun sa talata na may masayang puso. 'Di ba? So like parang, I think tinatanong niya is yung, share niya yung experience niya na bakit merong contradicting verses na ganon sa aral. Ano sa tingin nyo, mga kasama, mga kaibigan? Oo, sa mga bagay na yan, talagang kakailanganan natin yung mga wizard sa Bible eh, no? Paring Edwin, meron ka ba Oo. idea dyan? Kasi, Ecclesiastes, ano, tapos sa Bagong Tipan, utos kasi sa atin sa MCGI, bawal ang alak eh, no? Pero kina-clarify kasi ni Bes yan eh. Ano bang alak Mm. yung bawal? Merong alak na laon, meron namang alak na bago. Yung alak na bago, hindi naman nakakalasing, hindi fermented. So, permissible sa atin. Pero ngayon, bago na yung doctrine ng MCGI eh. Bawal Ano na na? absolutely ang alak eh. Dati, panahon ni Bes, 3% pwede pa eh. Totoo yan, naalala ko yan. Kaya nga even nung kapatid ako dito sa UK, actually hindi lang 3%, up to 5%. Sabi nila, narinig ko yata kasi yung Kali is 5% yata yon. Tapos Oo, iniinom I think ni Daniel Razon while oo. he is socializing with other co-workers sa media. So umiinom daw siya ng Kali and they said it was 5% and sabi nila okay lang daw basta less than 5%. So uminom ako dito ng ano bang tawag doon, yung basta meron akong paboritong 5% na ano Ah, dito na hindi masyadong matapang eh. So yun, I mean like, so parang sabi nila pwede naman, 'di ba? oo. Kaso, Pero ngayon, totally bawal na kay 1%, kay 2, basta may alcohol. sinabi talaga nila ulit yun. Oo, bawal na raw.